How hard does it really hit? 1 to 10. 1 to 10, an 8 point something. What happens? Sa isang eksklusibong interview na mabilis na kumalat sa social media, naging matapang ang naging pahayag ng dating world champion na si Luis Pantera Nery tungkol sa lakas ng kamao ng Japanese superstar na si Naoya Monster Inoue. Matapos ang kanilang naging bakbakan, inamin ni Nery na bagamat may bigat ng mga suntok ni Inoue, hindi ito uri ng lakas na talagang nakakatakot o mapapatas ka ng husto. Ayon kay Nery, kung bibigyan niya ng rate ng lakas ng suntok ni Inoue, ito ay nasa 8/10 lamang, hindi ito 10/10 na masasabi mong napakalakas talaga. Ani ni Nery, para sa kanya, marami pang ibang boksingero ang may mas mabigat na kamay kumpara sa tinaguriang pound-for-pound king. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng ingay sa mundo ng boxing, lalo na't kilala si Inoue sa kanyang mga knockout wins. Dahil sa rating na ibinigay ni Nery kay Inoue, agad naman na nabaling ang atensyon ng mga boxing fans sa paparating na laban ni Nery kontra yan sa pambato ng Pilipinas na si John Riel Cuadrualas Casimero ngayong June 6 sa Japan. Marami ang nagtatanong kung 8/10 lang si Inoue, ano kaya ang magiging rate ni Nery sa lakas ng suntok ni Casimero. Alam ng lahat na si Casimero ay kilala sa kanyang one-punch knockout power at agresibong estilo sa loob ng ring. Maraming mga boxing analysts ang naniniwala na posibleng mas mabigat ang kamao ni Casimero kaysa kay Inoue. Ang laban na ito sa Japan ay magsisilbing basihan kung sino sa dalawa, Inoue o Casimero, ang tunay na may bakal na kamao na kilalanin ni Nery. Samantala, nakatuon din ang mga mata ng buong mundo sa darating na May 2 na sa 4 na malaking world title fights na magaganap sa dalawang bansa. Una, May 2 sa Tokyo, Japan. Naoya Inoue kontra yan kay Junto Nakatani. Ito ang pinakanihintay na tapatan para sa The Ring and Undisputed Super Bantamweight titles. Marami ang gusto makita kung mapapanatili ba ni Inoue ang kanyang dominasyon laban niyan sa kanyang kapwa-Hapon na si Nakatani. Takuma Inoue kontra yan sa kaubayan na si Kazuto Yoka. Magbabakbaka naman ang kapatid ni Naoya na si Takuma laban niyan sa veterano na si Yoka para sa WBC Bantamweight crown. Isang klasikong tapatan ng bilis at karanasan. Sa Las Vegas Showdown naman, Benavidez at Munguia sa sabak sa bakbakan. Mga kwento, hindi rin magpapahuli ang aksyon sa May 2 sa Las Vegas o May 3 linggo naman sa Pilipinas. May dalawang malaking mga laban ang nakatakdang maganap. David Benavidez kontra yan kay Gilberto Zordo Ramirez. Magtutuos ang dalawang powerhouse para sa WBA and WBO Cruiserweight titles. Inaasahan ng isang madugong laban dahil sa pressure style ni Benavidez at ang delikadong taktika ni Ramirez. Armando Resendiz kontra yan kay Jaime Munguia. Muli namang masusubukan ang bagsik ni Jaime Munguia sa kanyang pagkakyat ng timbang para sa WBA Super Middleweight title. Laban yan sa matapang na si Resendiz. Isang napakalaking weekend ito para sa mga boxing fans. Kaya fight prediction nyo, i-comment nyo na mga kababayan. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan nyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.